Raquel, nasaan ang pera ko? Nalugi ang inn at lubog ka sa utang. Noong pumasok tayo sa negosyo, may kasunduan tayo. Makukuha ko ang pera ko kahit ano. Ibigay mo ang pera. Hindi ba ang inn ay nalulugi? Wala akong pakialam doon. Wala ni isang sentimo ng pera ko ang nawawala. Wala na talaga akong pera. David, Walang pera? Anong silbi ng mabuhay kung wala kang pera? Dapat kang mamatay. Huwag mong saktan ng nanay ko. Pakiusap. Umalis ka. Lily, David, David, hawakan mo siya ulit. at lalabanan kita hanggang kamatayan. David, babayaran kita. Huwag mong saktan ang mga anak ko. Lily, Bayaran mo ako ngayon. Huwag mo nang isipin ang tumakas. Nanay, saan ka pumunta? Nanay, bitawan mo ako. Hayaan mo na akong mamatay. Ayoko nang mabuhay. Binigo ko ang anak ko. Ayoko nang mabuhay. Hindi ko kailangang iligtas. Bitawan mo ako. Kahit gaano kahirap ang buhay, huwag mong sayangin ang iyong buhay. Basta't buhay ka, may pag-asa pa. Pagod na ako. Malaki ang utang ko. Nanay, tingnan mo doon. May nakikita ka ba? Tingnan mo. Wala. Ano ang pangalan mo? Saan ka nakatira? Ihahatid kita sa bahay. Raquel Mercado. Hakel, Mercado. Ang ganda ng pangalan mo. Balang araw, sisikat ka. Kahit ano paman, para sa iyong sarili at para sa mga nagmamahal sa iyo, kailangan pa rin nating mabuhay. Nanay! Mommy! Nanay, anong nangyari? Nanay. Nanay, mula ngayon, gulay na lang ang kakainin natin araw-araw. Hindi ba masustansya ang gulay? Ibig sabihin, Raquel Mercado. Gusto mo talagang mamatay? May utang ka pa rin sa akin, kahit mamatay ka. Kung hindi, kukunin ko ang anak mong babae bilang bayad. David Cruz, hawakan mo ang anak ko. At isasama kita sa kamatayan. Nanay, nanay, ibinigay niya sa nanay ko. Nanay, ayaw ko nang manatili dito. Nanay, saan tayo pupunta? ano ang gagawin natin? Bakit ka nandito? Saan mo man gustong pumunta, kung ano man ang gusto mong gawin, nandyan ako sa tabi mo habang nagsisimula ka muli. Wala na akong natitira ngayon. Matatag ka at napakabait at mahabagin. Alam kong kaya mong bumangon muli. Bumalik sa nayon ng Haven. Babaeng nalubog sa utang. Bumalik dito para magretiro. Wala nang ibang mapuntahan. Bumalik siya para maging pabigat sa pamilya niya. Oo nga, ang walang hiya niyang babae. Wala siyang hiya. Mas kilala ko siya kaysa kanino man. Wala kayong karapatang tumayo dito at magsalita ng walang habas. Sino ka? Ano ka sa kanya? Bakit mo siya ipinagtatanggol ng ganyan? Pamilya na kami ngayon. Kaya,
Poprotektahan ko sila. Salamat sa pag-ahon mo sa akin mula doon. Sa nayon ng Haven, kahit na maraming chismis, tahanan pa rin ito para sa atin. Tara na. Yung lalaking iyon, mas bata pa siya sa kanya. At may 3 siyang anak na pabigat. Ano bang makukuha niya dyan? Baka nabaliw na siya. Kung tatanungin mo ako, hindi ito magtatagal. Lily, nakita mo na ba ito? Ito ang magandang klase. Amuyin mo yan. Pinatuyo ba ito sa araw? Siya nga pala. Kumusta kayong dalawa sa school, kamakailan? Okay naman ako. Kailangan ninyong magsikap at panatilihing mataas ang grades ninyo. Oo nga. Nitong mga nakaraang araw, nag-overtime ako sa inyong mga disenyo. Dinala ko para matingnan ninyo. Oo, ipakita mo sa amin. Patingin. Tingnan ninyo. Ito ang mga plano para sa Warm Haven Inn. Yung lalaking iyon, mukha siyang mas bata sa kanya at may dala siyang 3 bata. Ano ba ang mapapala niya? Sinasabi ko sa iyo, hindi ito tatagal. Ethan. Hindi ko akalain na may magmamahal sa isang katulad ko. Simula ngayon, araw-araw, hanggat nandito ako, hindi ka na kailangang mag-alala. Hindi ko hahayaan na sino man sa inyo magdusa kahit kaunti. Tito Ethan, magiging tatay ko ba kayo balang araw? Gusto ko kayong maging tatay. Pwede ba talaga tayong magkasama? Natatakot akong maging pabigat sa'yo. Mas lalo akong nag-aalala na pagtatawanan ka ng mga tao. Nanay, hindi ka ba nahihiya? Kailangan mong isipin kami. Pinagtatawanan tayo ng lahat sa nayon. Nanay, wala ka bang hiya? Kailangan mong isipin kami. Pinagtatawanan tayo ng buong nayon. Babae lang ako. Nag-aalaga ng mga bata. Na may maraming utang. Kailangan ko rin ng mag-aalaga sa akin. Ayoko nang pasanin ito mag-isa. Ang totoo, mahal kita kung sino ka, hindi para sa iyong nakaraan. Hanggat ikaw ay mabait at maawain, iyon lang ang mahalaga. Ang ani ng mga labong ay talagang maganda ngayong taon. Sa wakas, mayroon na tayong labong. Nanay, ayoko nang manatili sa bahay na ito. Hahanap ako ng trabaho at hindi na ako babalik. Bakit? Hakyaw Merkado. Ibalik mo ang pera ko, buwisit. Kung hindi ka makabayad, ang bahay na ito ay akin. Makukuha mo ang pera mo. Huwag kang bumalik at guluhin ang buhay namin. Umalis ka. At yung lalaking laruan mo? Hindi siya tanggap dito. Wala ka bang hiya? Ilang taon lang siyang mas matanda sa iyo, ngunit tinatawag mo siyang tatay? Wala ka bang kahihiyan? David Cruz. May kasunduan tayo. Kung hindi ka aalis ngayon, haharapin kita ng personal. Talaga? Nandito ako para sa pera ko. Ano ang dapat kong katakutan? Patuloy kang manggulo at tatawag ako ng pulis muna. Sino ka ba sa akala mo? Umalis ka sa harapan ko, buwisit. Asawa ko na siya. Nagbibiro ka. Ako, ang unang tatawag ng pulis. Bastos. Ang tapang mo. Tingnan mo, ako mismo ang nag-design nito, ang mga plano ng Warm Haven. Bawat kuwarto ay may malalaking bintana. Makikita mo ang labas mula sa loob, mga bulaklak, halaman at puno. Sa ganitong paraan, magagamit natin ang mga lokal na materyales. Magiging komportable na may tunay na pakiramdam ng probinsya. Tama. Magtatayo tayo ng lugar na puno ng pagmamahal at init, lugar ng paghilom, Warm Haven Inn, dito sa nayon ng Haven. Lahat ng pupunta dito ay parang nasa sariling tahanan. Nanay, ako na ang bahala sa mga materyales at matututo ng plumbing at wiring.
Magtutulungan tayong magsumikap. Gusto kong maging munting tagapangasiwa ng inn. Ako ang mag-aalaga sa mga bisita, magpupunas ng mesa, at magwawalis ng sahig. Ako rin. Ako rin. Sa buhay na ito, ang pinakamalaking swerte ko ay ang makilala ka. Sa totoo lang, ang pinakamaswerteng bagay sa buhay ko ay ang mailigtas ka. Tita Sara. May nakita akong kislap ng pag-asa. Talaga bang susuko tayo ng ganito? Pagbutihin natin ito ng paunti-unti. Naniniwala ako na balang araw, magtatagumpay tayo. Aling Luis, itinatatag ko ang Warm Haven Inn. Medyo kapos ako sa pera. Kung may extra ka, pwede bang pahiram ng kaunti? Anong ibig mong sabihin, manghiram? Walang hiram. Hinding-hindi. Wala akong pera. Wala talaga. Lumabas ka, Aling Luis. Aling Luis? Walang pera? Lumabas. Kahit may pera ako, hindi kita papahiramin. Aling Watson. Aling Watson. Aling Watson. Watson. Ito ang aking pangarap. Ito rin ang pag-asa ng buong pamilya natin. Hindi ako pwedeng sumuko. Talagang hindi. Nanay, kunin mo na lahat ng pera ko. Hindi ko na kailangan ng mga bagong damit. Gusto ko lang na magtagumpay ka, nanay. Nanay, titigil na rin ako sa video games. Gusto kitang tulungan, nanay. Nanay, ito ang lahat ng ipon ko. Mula ngayon, magtutulungan tayo para hindi mo na kailangang pasanin mag-isa. Mula ngayon, sisiguraduhin ko na magkakaroon kayo ng mas magandang buhay. Hindi ko kayo bibiguin. Sa wakas, may masasandalan na ang nanay. Ikaw, alam mo kung ano ang gusto ng mga bisita. Magsisimula tayo muli. Lagi kitang susuportahan. Sige. Ako naman, ako ang bahala sa pagtanggap ng mga bisita at sa pagluluto ng mga lokal na pagkain. Si Emma ang kukuha ng mga order at ikaw ang bahala sa marketing. Basta't ang ating pamilya nagtutulungan, alam kong magtatagumpay tayo. Sige, magtulungan tayo para maibalik ito. Mas mainit at mas maganda kaysa dati. Lubog sa utang at gusto pa ring magnegosyo. Mawawala sa kanya ang lahat. Tingnan mo lang, tama, wala talaga siyang alam sa hangganan. Ang pagnenegosyo ay isang paraan lang para itago ang kanyang kahihiyan. Ang iba ay ginagawa ito para umasenso. Siya ay ginagawa lang ito para hindi mapahiya. Sa edad niya, ang kaya lang niyang gawin ay mga walang laman na pangako. Tama, matanda na siya para maging lola. Baka dapat siyang magtrabaho sa pabrika. Sa pabrika, mababang karote niya ang kumpanya. Kahit gaano kahirap. Alam kong kaya nating pagsikapan ito. Nanay, nasa likod mo ako. Alam kong magtatagumpay ka. Basta't magsikap tayo. Tratuhin natin ng tapat ang mga tao, magtatagumpay tayo. Nanay, dati akong napaka-immature. Napaka-selfish ko. Binaliwala ko ang pagsisikap mo. Mula ngayon magtutulungan tayo. Oh, anak ko. Hindi kita sinisi kailanman. Raquel, Kapitan Evans, nasa lugar na ang polisiya. Meron kang tapang at ambisyon at may mga ideya at sigla. Nasa likod mo ang nayon.
Salamat po, Kapitan Evans. Ang pagpapaunlad ng kanayunan ay nangangahulugang pagsuporta sa mga taong umuuwi upang magsimula ng negosyo. Kung makakaranas ka ng problema, sabay nating aayusin iyon. Maraming salamat po, Kapitan Evans. Kahit ito, sirang bahay. Kaya kong ayusin ito. Ganoon din ang sirang buhay na ito. Kung unti-unti ko itong bubuuin, maaari rin itong gumanda. Nakamit lang niya iyon dahil sa polisiya. Kaya ba niya? Kung hindi, tama. Babagsak din siya maaga o huli. Abangan na lang. Tara na. Ako si Raquel. Hindi na ako iyong walang pag-asang Raquel. Tingnan mo ang mga batang ito. Sobrang saya nila. Leo, ang galing ng sulat mo. Ang mga naniniwala ay espiritual, ang mga hindi. Ang bawat simula ay mahirap. Hanggat ang ating pamilya ay magkakasama, naniniwala ako na gaganda ang mga bagay. Grace. Grace! Nandito ako. Nandito ako. Hoy, Spike, may utang ka sa amin. Kailan mo babayaran? Nag-iipon ako ng pera. Dalhin mo ang pera ngayon, Leche. Bigyan mo lang ako ng panahon. Oras para saan? Gaano nakatagal? Hindi ka pa rin nagbabayad. Nasaan si Raquel? Alam mong may utang ang nanay mo, di ba? Spike, bakit ka nandito? Nangutang sa akin ang nanay mo para sa taniman. Hindi pa rin niya ako binabayaran. Kung hindi ka magbabayad ngayon, binabalaan kita. Puputulin ko lahat ng puno ng prutas mo. Huwag mong subukang putulin ang mga punong iyan. Kabuhayan namin iyan. Anong nangyayari? Nandito siya para maningil ng utang. Noong umupa si nanay ng taniman, may inutang siya sa kanila. Hindi pa niya nababayaran. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Ang pera dito sumasaklaw na rin sa interes. Huwag mo na silang gambalain. Ang tagapagmana ng Vance. Sige, maaasahan mo ako. Eto, kunin mo ito. Hindi na ako babalik. Sobra na iyan. Salamat. Raquel, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala para sa iyo. Mukhang maganda. Tingnan mo, ang saya. Bakit ka nandito? Kaya ikaw si Raquel Mercado? Malapit ka ng 50, lubog sa utang, may dala kang pabigat, at nilalandi mo ang kapatid ko? Wala ka bang hiya? Mali ang akala mo. Si Ethan at ako. Hindi ito kasalanan niya. Ako ang pumili na tulungan siya. Hindi kasalanan niya? Binabaliw ka ba niya? Alam mo ba kung sino ka? Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng Vance Enterprises? Ethan, mas matanda siya sa iyo ng 20 taon at lubog sa utang. Hindi siya karapat-dapat para sa iyo. Hindi ko sinubukang makasal sa pamilya mo. Ako. Tigilan mo na. Ayaw mong umangat sa pag-aasawa, pero gagamitin mo ang pera namin para sa utang mo? Hindi ka magiging karapat-dapat na maging bahagi ng pamilya Vance. Tama, tatawanan tayo ng mga tao. Ipapahiya mo ang pamilya Vance. Chloe. Tama na. Ma, si Raquel ay isang kahanga-hangang tao. Kung siya ay karapat-dapat, hindi kayo ang magdedesisyon. Ako ang magdedesisyon. Ethan, hindi ka nag-iisip ng tama. Ang pera lang natin ang habol niya. Kaya hindi ka niya tinigilan. Pinapaikot ka lang niya. Kung ipipilit mo ang pakikisama sa kanya, i-freeze ko ang mga account mo para hindi mo na siya matulungan. Tama na kayong lahat. I-freeze ko ang mga account mo para hindi mo na siya matulungan pa. Tama na. Tigilan mo na. Hindi ako bagay sa pamilya mo. Umuwi ka na. Ethan, bumalik ka! Pag-isipan mong mabuti. Makipaghiwalay ka sa kanya o wag mo na akong tawaging nanay mo. Raquel Mercado, hindi ka tatanggapin ng pamilya Vance. Nanay, hindi siya yung tipo ng tao na akala mo. Masipag at mabait siya. Hindi siya nanghingi kahit piso sa akin.
Ang babaeng iyon ay sisirain lang ang kinabukasan mo. Bata ka pa at walang muwang. Kapag tumanda na siya at lampas na sa kanyang kapanahunan, malalaman mo kung ano ang pagsisisi. Ma, mahal na mahal ko siya. Kusang loob ko itong ginagawa. Anak, kayo dalawa ay hindi na. Mula sa iisang mundo. Mahirap na magtagumpay ito. Raquel, mahal kita. Kalimutan mo ang iniisip ng iba. Gusto lang kitang makasama. Pero sa tamang panahon, maraming pwedeng mangyari. Pagod na ako. Pagod na pagod ako. Huwag kang mag-alala. Nakumbinsi ko na si nanay. At ipapakita ko na bagay tayo sa isa't isa. Pangako, pakitunguhan kita ng tama. Magtiwala ka sa akin. Raquel, viral na ang video mo. Maraming nag-like. Tama, naantig ang maraming tao sa kwento mo. Sa buhay, kapag nasa ilalim tayo, kailangan magtulungan. Ganyan tayo magpapatuloy. Ang kwento mo at lahat ng pinagdaanan mo ay ang iyong pinakamalaking kayamanan. Salamat sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako sa bawat isa. Naway, maging maayos ang lahat para sa inyo. Salamat sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako sa inyo. Sana patuloy kayong umunlad. Nandito na si Raquel Mercado. Natagpuan na kita sa wakas. Ikaw ang viral sensation na si Raquel Mercado. Ano ang sasabihin mo sa iyong nakaraang sarili? Huwag kang sumuko. Karapat-dapat kang mahalin. Ano man ang mga paghihirap na pinagdaanan natin, hindi tayo yuyuko sa tadhana. Sinabi ko sa'yo, tutulungan kita sa bawat hamon mula ngayon at haharapin natin ito ng magkasama. Magkuha tayo ng litrato. Maglalabas tayo ng press release. Naisip ko na ang pangalan. Ang tawag dito ay Dragon Girl. Ang pagbabalik ng babaeng dragon. Ano sa tingin mo? Magandang pangalan. Talaga nga, Raquel, ito ang tahanan. Isang kanlungan kung saan mo kayang bitawan ang lahat. isang kanlungan para iwanan ang lahat ng iyong pasanin. Ang ganda talaga ng lugar na ito. Raquel, ikaw ay naging matapang na babae na gusto naming lahat na maging hinahangaan talaga kita. Salamat, salamat. Ako, ayaw ko lang mamatay muli. Gusto kong mabuhay ng maayos para sa ating pamilya at mabuhay muli. Raquel, Ako, ayoko nang mamatay muli. Gusto kong mabuhay muli para sa aming pamilya at gawin ito ng tama. David Cruz. Akin ang kalahati ng inn na ito. Kung hindi mo ako babayaran, babalik-balikan kita hanggang sa walang mangahas pumunta rito. David Cruz, ito ang Warm Haven Inn. Wala kang kinalaman dito. Managinip ka. David Cruz. Anong nangyayari? Sir, nandito lang ako para bawiin ang investment ko. G. Valerio, salamat po. Sinusubukan naming arestuhin si David Cruz. Dalhin na siya. nakita ko online na may iba pang kaso si David Cruz, kaya tinawagan ko ang pulis. Iyan ang dahilan kung bakit ako tumawag sa pulis. Ang galing. Ngayon, ang aming pamilya ay hindi na maaabala. Ngunit huwag maging isang negatibong tao. Dapat lagi tayong tunay na positibo, mga taong may malawak na pananaw. Emma, tingnan mo. Ang galing ng drawing mo. Bigyan kita ng gold star. At saka, may isa pa. Yung mga libro mo, maingat din silang iningatan. Tito Evan, simula ngayon, sabay nating protektahan si Mommy, panatilihing ligtas ang Warm Haven Inn, at protektahan ang ating tahanan. Mommy, Sabay nating gagawin ito. Protektahan natin ang mami mo. Sige, magpapatuloy tayong magkasama at mamumuhay ng masaya.
Mommy? Anong problema? Ayaw kong pumasok sa school. Sabi ng lahat, kakaiba ang pamilya natin. Sabi nila, nag-asawa ka ng mas bata. Ayaw ko nang bumalik sa school. Hindi kakaiba ang pamilya natin. Mainit ang pamilya natin. Tayo ay isang mapagmahal na pamilya, isang pamilyang puno ng init. Lily, ang mahalaga lang ay masaya tayo. Di ba? Huwag mong alalahanin ang sinasabi ng iba. Pasensya na si Mommy. Hindi ko pinansin ang nararamdaman mo. Pero, hindi ka pwedeng lumiban sa school dahil dito, okay? Mommy, gusto ko lang manatili sa'yo. Oh mahal, pasensya na at pinagdaanan mo ito. Simula ngayon, tayo ay mamumuhay ng masaya ng sabay, okay? Mom, masaya tayo araw-araw. Gusto ko ito. Gusto ko dito. Mahal ko ang bahay natin. Gusto rin ni Mom dito. Mas mahal ka ni Mom. Lily, Ma'am, pwede ko bang isama ang mga kaklase ko? Para mainggit sila na may napakagaling akong tatay. syempre. Mula ngayon, isama mo kahit sino para maglaro dito, okay? Raquel, Anong nangyari? ang bata, nilalagnat siya. Mataas talaga. Ethan, bilis, bilis. Magmaneho ka, dali. Raquel, may nasabi akong masasakit. Sumakay ka na. Huwag mo nang pag-usapan yan ngayon. Unahin natin ang dalhin ang bata sa ospital. Bilis, dalhin sa ospital. Bilis, bilis. Teka, kumuha ng kumot at balutan ng bata. Huwag siyang palamigin. Raquel, salamat. Tara, bilis. Ethan, bagalan mo naman. Raquel, Aling Watson, anong pakay mo rito? Ako mismo ang nagtanim ng mga gulay na ito. Nasa ospital si Ethan, takbo ng takbo. Inaasikaso ang check-in at mga bayarin. Pati ang kanyang injection, siya ang gumawa lahat. Dati akong madaldal. Pasensya na. Aling Watson, magkakapitbahay lang tayo rito. Bakit ka humihingi ng tawad? Mula ngayon, kung payag ka, pupunta ako araw-araw para tumulong maglinis ng lugar na ito. Pamilya na tayo. Ang galing naman. Pamilya na tayo mula pa noon. Halika, pumasok ka. Hindi ako mayaman kung hindi lahat ay umuunlad. Kapag lahat ay umunlad, iyon ang tunay na tagumpay. Pagpapaunlad ng kanayunan. Sama-sama tayong magsumikap. Nay, gusto kong gawing warm haven ang tatak ng ating nayon para mas maraming tao ang makakilala sa nayon ng haven at para umunlad ang ating nayon. Si Ethan ang nagligtas sa akin. Tinanggap ako ng nayon ng haven. Gusto kong malaman ng bawat babae. Okay lang bumagsak. Pero huwag kang manatili sa baba. Okay lang umiyak. Pero huwag kang sumuko. Kahit gaano ka nakatanda, pwede kang magsimulang muli. Kung nasaan ka, iyon ang tahanan. Ang warm haven ay may liwanag, at ang buhay ay may dalampasigan. Nawa ang bawat nasaktang kaluluwa makatagpo muli ng matibay na lupa at makita ang pamumulaklak ng kanilang sariling tagsibol. Ang Warm Haven Inn ang nagbibigay liwanag sa daan. Bawat nasirang kaluluwa, naway makarating ng ligtas sa pampang at mamulaklak sa kanilang tamang panahon. Chloe. Nakaupo ka rito maghapon at magdamag, walang pagkain o tubig. Anong problema? Magkakasakit ka sa sarili mo. Chloe, sabi ni Mommy, makakatulong ang pagtingin dito. Tama. Ang ating munting si Lily ay gumuhit nito mag-isa. Magaling na anak. Chloe. Noong 48 ako, tumalon ako sa isang ilog. Noon, nagbukas ako ng isang inn. Hindi ko na ito napagpatuloy.
At noong panahong iyon, may 3 akong anak na dapat alagaan. Hinahabol din ako ng mga maniningil ng utang. Hindi ko na kayang mabuhay. Ate, nawalan ako ng trabaho at iniwan na naman ako. Pakiramdam ko wala akong magawang tama. Baliw na bata. Ang buhay ay tungkol sa karanasan. Bawat paghihirap at pakikibaka ay para hubugin isang mas magandang buhay. Kapag nalagpasan mo, mas magiging handa ka upang tumulong sa iba. Saka mo na kayang alagaan ang mas maraming nangangailangan ng tulong. Sis, salamat. Parang tahanan ang lugar na ito. Naramdaman ko ang sobrang init dito. Chloe, ito ay palaging tahanan. Isang tahanang puno ng pagmamahal at init Warm Haven Inn, at bahay mo ring ito. Umuwi ka at magbisita ng madalas. Eto, kumain ka. Nalalamig na ang pagkain mo. Huwag ka magmadali. Ingat, mainit. Masarap itong lugaw. Nanay, gusto ako ng kumpanya ng turismo na maging project manager. Triple ang sweldo ko ngayon. Ang galing. Dapat kang lumabas at gumawa ng marka. Huwag mong masyadong isipin, laging nandito ang tahanan. Pero kung aalis ako, ano ang mangyayari sa Warm Haven Inn? Ikaw at ang nanay ko. Kung kaya mong lumipad, sabay ka naming iangat. At kung hindi ka lumipad, sabay ka naming protektahan. Dito na ako. Mananatili ako. Bakit? Ayokong maging taong sarili lang ang iniisip. Sabi ko, gagawin kong Warm Haven Inn ang ipinagmamalaki ng nayon. Mananatili ako. Mom, gusto kong maging katulad mo at tumulong sa mas maraming nangangailangan. Para kang nanay mo. Mom, tingnan mo ang mga plum na ito. Kapag na-livestream natin ito, mabenta ng todo ito. Raquel, may seryoso tayong problema. Ang matatamis na plum ni Aling Watson ay natigil sa bukid at walang bumibili. Mabubulok na ang mga ito. Oo, isang taon na trabaho. Ay, masasayang na naman. Kapitan Evans, Aling Watson, huwag kayong mag-alala. May gagawin akong paraan. Hoy, lahat. Ako si Raquel Mercado. Ngayon, gusto kong ipakilala sa inyo ang matatamis na plum ng ating nayon. Ang mga plum ay napakasarap ngayong taon. Mangyaring sundan ang live stream ni Raquel. Halina't bisitahin kami sa nayon ng Haven. At subukan ang aming matatamis na plum. Salamat! Gusto kong tumulong mag-empake ng mga order. Gusto ko. Ibebenta ko ang lahat ng matatamis na plum. Gusto kong tumulong sa lahat na mag-empake ng mga order. Gusto kong ibenta lahat ng matatamis na plum natin. Kapag natikman na ng mga customer ang mga ito, bibili na silang muli. Kung hindi ka pa nag-order, mag-order sa pamamagitan ng dilaw na shopping cart. Maligayang pagdating sa aking bayan, nayon ng Haven. Sariwa sa pagkakapitas at ipinadala sa iyo. Raquel, hindi sapat ang pasasalamat namin sa iyo. Iniligtas mo kaming lahat. Aling Watson, ako dapat ang magpasalamat sa inyong lahat. Tungkol naman sa nayon ng Haven, paraming turista ang darating upang bisitahin tayo. Ang ating matatamis na plum at katutubong baboy, lahat ng ating lokal na espesyalidad, ay mas magbebenta araw-araw. Lahat? Maniwala kayo kay Raquel at magtiwala sa pamahalaan na magdadala sa atin pasulong. Sama-sama, gagawin natin ang nayon ng Haven na lalong gaganda. Salamat sa inyong lahat. Salamat. Ito ang tatay ko. Ito ang nayon ng Haven natin. Ang ating bayan ay may napakaraming lokal na espesyalidad, tulad ng Shengzhou Soup Dumplings, ang ating katutubong baboy, at ang ating matatamis na plum. Aling Watson, maaari mong ibenta ang iyong mga produkto direkta mula sa live stream. Ano sa tingin mo, Aling Watson? Napakaganda naman. Hindi ko alam kung paano gawin dati. Pero pagkatapos kong marinig ang iyong paliwanag, alam ko na ngayon ang gagawin. Ano sa tingin mo, Aling Watson? Ang galing. Hindi ko alam kung paano ito dati. Pero nang marinig ko ang paliwanag mo, alam ko na sa wakas ang gagawin ko. Magbubukas ako ng kainang farm to table. Magbubukas ako ng tindahan ng Shengzhou Soup Dumpling. Magbubukas ako ng craft workshop. Mag-aalaga ako ng katutubong baboy. Magbubukas ako ng luxury hotel.
Maligayang bati, nanay. Sabi ni Tatay Ethan, hindi ka pwedeng magtrabaho ngayon? Nanay, naaprubahan na ang lisensya ng Warm Haven Inn. Mula sa lumang bahay hanggang sa isang tatak. Talagang parang panaginip. Sa lahat ng mga taon na ito, nabuhay ka para sa iba. Ngayon, sa wakas, nabuhay ka para sa sarili mo. Raquel, ang galing mo! Sana patuloy kang umunlad. Ito ang unang tunay na tatak ng ating nayon. Raquel, ikaw ang bida ng sandali. Salamat, Kapitan Evans. Halos hindi ako makapaniwala. Naabot mo ito. Sa aking pinakamababa, naisip kong magpakamatay. Noong pinakamababa ako, naisip ko pa ring wakasan ang lahat. Raquel, magbubukas din ako ng Warm Haven Inn sa Nayon. Magpartner tayo. Ang galing. Ibabahagi ko ang aking natutunan sa mga nakaraang taon. Kailangan nating mga babae magtulungan. Iyan ang paraan para umunlad tayong lahat. Mula ngayon, magiging ayos na tayong lahat. Ngayong araw ay ang pinakamainit kong kaarawan. Maligayang kaarawan. Mahal, maligayang kaarawan. Salamat sa lahat. Kumusta, Ethan? Ang proyekto mo sa Warm Haven Inn ay nanalo ng gawad para sa pinakamahusay na disenyong rural at ginawang modelo ang nayon ng Haven para sa pagpapaunlad ng kanayunan. Pakibahagi ang iyong mga saloobin. Sa totoo lang, hindi sa akin ang award na ito. Para kay Raquel ito. At sa lahat ng nayon ng Haven. Siya ang nagbigay inspirasyon sa aking disenyo. Mahal, para sa iyo ang award na ito. Salamat. Nanay, napaka-immature ko dati. Hindi kita sinisi kahit kailan. Nanay, ako na ang bahala sa atin mula ngayon. Magsaya ka na lang sa buhay. Lumaki na ang aking munting anak. Raquel. Raquel. Pinangalanan kang kampiyon ng pagpapaunlad ng kanayunan. Binabati kita. Gusto kong malaman ng lahat, kahit anuman ang pinagdaanan mo. Kung hindi ka susuko at patuloy na mabuhay, magkakaroon ka ng pagkakataong magsimulang muli. Oh, Noon, gusto ko lang mamatay. Wala nang saysay ang buhay. buti na lang nailigtas kita noon. Niligtas mo ako, pero niligtas ko rin ang sarili ko. Hindi ako sumuko. Namumulaklak ka. Kumpleto ako. Magiging tatay na ako.